Sa isang liblib na baryo sa gilid ng kabundukan, kung saan ang hangin ay malamig at ang lupa ay tila laging may kwento, matatagpuan ang isang maliit na pamayanan na napapalibutan ng luntiang bukirin at matatandang puno. Dito isinilang at lumaki si Mateo, isang binatang sabonghero na kilala sa kanyang sipag, ngunit hindi sa swerte. Si Mateo ay ulila na sa ama at ina. Lumaki siyang mag-isa, tinutustusan ang sarili sa pamamagitan ng pag-aalaga ng iilang manok panabong na siya ring nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, tila lagi siyang sinusubok ng kapalaran. Sa bawat laban ng kanyang manok, madalas ay talo ang kanyang sinasapit. Unti-unti, nauubos ang kanyang ipon at halos mawalan na siya ng gana sa sabong, ang tanging bagay na kinagigiliwan niya. Isang gabi, dumating ang isang malakas na bagyo sa kanilang baryo. Ang hangin ay umuugong na parang may dalang babala, habang ang ulan ay walang tigil na bumubuhos sa kalupaan. Ang mga puno ay yumuyuko sa lakas ng hangin, at ang mga bubong ng bahay ay tila anumang oras ay tatangayin na. Si Mateo, na naninirahan sa isang maliit na kubo sa gilid ng baryo, ay hindi mapakali. Habang pinagmamasdan niya ang unos sa labas, napansin niyang ang bahagi ng lupa sa di kalayuan ay tila unti-unting gumuho dahil sa patuloy na pag-ulan. Isa itong maliit na punso, isang tila walang kabuluhang bunton ng lupa na matagal nang naroroon, ngunit iniiwasan ng mga tao. Sa baryo, may paniniwala tungkol sa mga punso. Sinasabi ng matatanda na ito raw ay tahanan ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Kaya naman, walang sino man ang nangahas na sirain o galawin ito. Ngunit sa gabing iyon, sa gitna ng malakas na ulan, ang punso ay tila unti-unting nawawasak. Kinabukasan, matapos ang bagyo, lumabas si Mateo upang tingnan ang pinsala. Maraming halaman ang nabuwal, ang lupa ay putik, at ang hangin ay may dalang amoy ng basang damo. Sa kanyang paglalakad, napadpad siya sa lugar kung saan matatagpuan ang punso. Nakita niya itong halos patag na, tila ba hinagupit ng bagyo at tinangay ang anyo nito. Hindi niya maiwasang maalala ang mga kwento ng matatanda, ngunit sa halip na matakot, nakaramdam siya ng kakaibang awa. Kung may naninirahan man dito, pulong niya sa sarili, tiyak na nawalan sila ng tirahan. Hindi man siya sigurado kung totoo ang mga kwento. May kung anong nagtulak sa kanya upang kumilos. Sa halip na umalis, nagsimula siyang mag-ipon ng lupa at bato. Dahan-dahan niyang inayos ang punso, pinilit ibalik ang anyo nito kahit papaano. Lumipas ang ilang oras, ngunit hindi siya tumigil. Pawisan at putikan, ngunit determinado, itinayo niyang muli ang punso na parang isang munting burol. Wala siyang inaasahang kapalit. Ginawa niya iyon dahil sa paniniwala niyang tama. Nang matapos siya, umupo siya sa tabi nito at pinagmasdan ang kanyang ginawa. Tahimik ang paligid at ang araw ay unti-unti nang lumulubog. Sa sandaling iyon, may narinig siyang mahinang tunog.
Hindi ito galing sa hangin o sa mga dahon. Ito ay tila isang bulong na hindi niya maipaliwanag. Napalingon siya sa paligid, ngunit wala siyang nakitang tao. Maraming salamat. Napakunot ang noo ni Mateo. Sigurado siyang may narinig siya, ngunit walang sino man sa paligid. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa punso. May tao ba dyan? Tanong niya. Walang sumagot. Ngunit sa kanyang pagyuko, may napansin siyang kakaiba. Sa gitna ng punso, may maliit na siwang na tila dati ay natatakpan ng lupa. Ngayon, bahagyang nakabukas ito at mula roon ay may kakaibang liwanag na sumisilip. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit sa halip na matakot, lalo siyang napalapit. Lumuhod siya at sinilip ang loob. Sa una, dilim lamang ang kanyang nakita. Ngunit maya-maya, unti-unting luminaw ang kanyang paningin. At doon niya nakita ang isang maliit na nilalang. Hindi ito tao, ngunit hindi rin hayop. Maliit ito, halos kasinlaki ng kanyang palad, at may kakaibang anyo na hindi niya pa kailanman nakita. Ang balat nito ay tila kumikislap sa liwanag, at ang mga mata nito ay nakatingin sa kanya. Napaatras si Mateo sa gulat. Ngunit sa halip na umatake o tumakas, nagsalita ang nilalang. Hindi ka natakot, sabi nito sa isang tinig na manipis, ngunit malinaw. Hindi agad nakasagot si Mateo. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit pilit niyang pinanatili ang kanyang katinuan. Ano ka? Tanong niya. Ngumiti ang nilalang. Ako ay isa sa mga naninirahan dito, sagot nito. At ikaw ang nagligtas ng aming tahanan. Napatingin si Mateo sa punso, saka muli sa nilalang. Hindi ko alam na may nakatira dito, mahinang sabi niya. Alam mo man o hindi, sagot ng nilalang, pinili mong tumulong. Tahimik na napatingin si Mateo. Hindi niya inaasahan ang ganitong pangyayari, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may kung anong nagsasabi sa kanya na totoo ang lahat. Madalang na may taong may ganitong puso, dugtong ng nilalang, kaya hindi ka namin pababayaan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Mateo. Ngunit hindi agad sumagot ang nilalang. Sa halip, lumabas ito mula sa siwang at tumayo sa ibabaw ng punso. Sa liwanag ng dapit hapon, mas malinaw na nakita ni Mateo ang anyo nito, isang duwende. At dahil doon, sabi ng duwende, bibigyan ka namin ng isang bagay na makakatulong sa iyong kapalaran. Hindi alam ni Mateo kung ano ang sasabihin. Ang kanyang isipan ay puno ng tanong, ngunit ang kanyang puso ay unti-unting napupuno ng pag-asa. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niya na may magbabago sa kanyang buhay. At sa harap ng punso na kanyang inayos, sa ilalim ng lumulubog na araw, nagsimula ang isang kwento na magpapabago sa kanyang kapalaran. Nanatiling nakatayo si Mateo sa harap ng punso, hindi pa rin lubos na makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Ang munting duwende ay nakatayo sa ibabaw ng lupa,
tila isang bantay ng isang mundong matagal nang nakatago sa mata ng tao. Ang hangin ay tila biglang tumahimik. Wala nang ingay ng ibon o huni ng kuliglig. Ang paligid ay nabalot ng isang kakaibang katahimikan na tila nagbibigay daan sa kung anumang mangyayari. Hindi lahat ng tao ay nakakakita sa amin, wika ng duwende, habang mariing nakatingin kay Mateo. Ngunit ikaw, may kakaiba sa iyo. Hindi agad nakasagot si Mateo. Hindi niya alam kung ito ba ay panaginip o katotohanan. Ngunit malinaw sa kanyang pakiramdam na ang lahat ng ito ay tunay. Hindi ko naman sinasadya, sagot niya sa wakas. Gusto ko lang ayusin ang punso. Ang simpleng kabutihan, sagot ng duwende. Ang madalas na hindi nagagawa ng karamihan. Unti-unting lumapit ang duwende kay Mateo. Sa bawat hakbang nito, tila kumikislap ang lupa sa ilalim ng kanyang paa. Hindi ito nakakatakot, bagkus ay may dalang kakaibang ginhawa. Mahalaga sa amin ang lugar na ito, patuloy ng duwende. Ito ang aming tahanan, ang aming kanlungan sa mundo ng tao. Nang masira ito, muntik na kaming mawala ng lakas. Napatingin si Mateo sa punso. Ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit tila may kakaibang pakiramdam ang lugar na iyon noon pa man. Pasensya na kung hindi ko agad naunawaan, sabi niya. Wala kang kasalanan, sagot ng duwende. Sa katunayan, ikaw ang nagbigay sa amin ng panibagong pag-asa. Sandaling natahimik ang dalawa. Pagkatapos, itinaas ng duwende ang kanyang maliit na kamay. Mula rito ay lumitaw ang isang munting bagay na tila umiilaw. Unti-unti itong lumutang sa hangin papunta kay Mateo. Hindi siya agad kumilos. Pinagmasdan niya ang bagay na iyon, isang maliit na anting na nakapulupot sa manipis na hibla. Ang anyo nito ay payak, ngunit may kakaibang ningning na tila may sariling buhay. Ito ang aming handog, sabi ng duwende. Isang pampaswerte sa iyong tatahaking landas. Dahan-dahang inabot ni Mateo ang anting. Nang mahawakan niya ito, nakaramdam siya ng init na tila dumadaloy sa kanyang buong katawan. Hindi ito masakit, bagkus ay nagbibigay ng lakas. Ano ang kapangyarihan nito? Tanong niya. Hindi ito simpleng kapangyarihan, sagot ng duwende. Ito ay gabay. Hindi ka nito gagawing manalo sa lahat ng pagkakataon, ngunit tutulungan ka nitong makita ang tamang oras, ang tamang galaw, at ang tamang desisyon. Napaisip si Mateo. Ibig mong sabihin, hindi ito basta swerte lang? Umiling ang duwende. Ang tunay na swerte, wika nito, ay hindi ibinibigay ng buo. Ito ay pinaghihirapan, pinipili, at pinangangalagaan. Ang anting na iyan ay magpapakita lamang ng daan, ngunit ikaw pa rin ang maglalakad. Tahimik na tinitigan ni Mateo ang anting sa kanyang kamay. Sa kanyang buong buhay, hinangad niya ang isang bagay na magbabago ng kanyang kapalaran. At ngayon, narito ito sa kanyang harapan. Ngunit kasabay ng pag-asa ay ang kaba. Paano kung magkamali ako? Tanong niya.
Ngumiti ang duwende. Lahat ay nagkakamali, sagot nito. Ngunit ang mahalaga ay kung paano ka babangon. Muling tumahimik ang paligid. Ang liwanag ng araw ay halos tuluyan nang nawala at ang langit ay napalitan ng kulay ng dapit hapon. May kapalit ba ito? Tanong ni Mateo. Sandaling napatingin ang duwende sa kanya, tila sinusuri ang kanyang kalooban. Walang kapalit ang kabutihang ginawa mo, sagot nito. Ngunit tandaan mo, ang biyayang ito ay may kasamang pananagutan. Anong pananagutan? Gamitin mo ito ng tama, sagot ng duwende. Huwag sa kasakiman, huwag sa panlalamang, dahil kapag nilabag mo ang hangganan, ang biyaya ay maaaring maging sumpa. Napayuko si Mateo. Ramdam niya ang bigat ng mga salitang iyon. Aalagaan ko ito, mariin niyang sabi. Tumango ang duwende, tila nasiyahan sa kanyang sagot. Magkikita pa tayo, dagdag nito. Ngunit hindi sa paraang inaasahan mo. Pagkatapos noon, unti-unting naglaho ang liwanag sa paligid ng duwende. Ang kanyang anyo ay tila natunaw sa hangin, hanggang sa tuluyan na itong nawala. Muling naiwan si Mateo sa katahimikan. Ngunit hindi na ito katulad ng dati. Sa kanyang kamay ay naroon ang anting. Patunay na ang lahat ng nangyari ay hindi katang-isip lamang. Dahan-dahan siyang tumayo at tumingin sa punso. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang kakaibang koneksyon sa lugar na iyon. Pagkatapos, naglakad siya pabalik sa kanyang kubo. Habang siya'y naglalakad, napansin niyang tila mas magaan ang kanyang pakiramdam. Ang bigat na matagal niyang dinadala ay tila unti-unting nawawala. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Ang sikat ng araw ay sumilip sa kanyang bintana at ang hangin ay sariwa. Hinawakan niya ang anting na nakasabit ngayon sa kanyang leeg. Ngayon ay may laban muli siyang haharapin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Sa kanyang dibdib ay may bagong pag-asa. At sa kanyang kamay ay may gabay na magdadala sa kanya sa isang landas na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Sa araw na iyon, muling tutuntong si Mateo sa sabungan. Dala ang isang lihim na maaaring magbago ng kanyang kapalaran. Maagang nagising si Mateo kinabukasan. Ang liwanag ng araw ay dahan-dahang pumapasok sa kanyang maliit na kubo at ang malamig na hangin ng umaga ay tila may dalang bagong simula. Tahimik niyang hinawakan ang anting na nakasabit sa kanyang leeg. Pinakiramdaman ang kakaibang init na muli niyang naramdaman mula rito. Sa labas, ang kanyang mga manok ay tila masigla. Isa sa kanila ang agad niyang napansin. Ang kanyang pinakapaborito, isang matipunong tandang na matagal na niyang inaalagaan. Ilang beses na itong natalo, ngunit hindi niya magawang isuko. Tayo na, mahinang sabi ni Mateo habang inaayos ang manok. Habang naglalakad siya papunta sa sabungan, napansin niyang kakaiba ang kanyang pakiramdam. Hindi ito kaba tulad ng dati.
Hindi rin ito sobrang kumpiyansa. Isa itong kalmadong paghahanda na parang may bumubulong sa kanya na magiging maayos ang lahat kung kikilos siya ng tama. Sa bawat hakbang, tila mas lumilinaw ang kanyang isipan. Pagdating niya sa sabungan, naroon na ang maraming tao. Ang ingay, ang sigawan, at ang tensyon sa paligid ay pamilyar na sa kanya. Ngunit ngayon, iba ang kanyang pagtingin sa lahat ng ito. May ilang sabungero ang napatingin sa kanya. "Mateo, nandito ka na naman." Biro ng isa. "Handa ka na bang matalo ulit?" Ngumiti lamang si Mateo. Hindi na siya sumagot. Sa halip, tumingin siya sa kanyang manok. Sa sandaling iyon, may kakaibang pakiramdam na dumaloy sa kanya. Parang may nagsasabi kung ano ang dapat niyang gawin. Napansin niyang medyo pagod ang kanyang manok mula sa nakaraang araw. Dati, hindi niya ito papansinin. Ngunit ngayon, malinaw sa kanya na may mali. Hindi pa oras. Huminga siya ng malalim at umurong. "Hindi muna ako sasali," sabi niya. Nagulat ang ilan sa paligid. "Takot ka na ba?" Tukso ng isa. Ngunit hindi iyon pinansin ni Mateo. Sa halip, naupo siya sa gilid at pinanood ang mga laban. Isa-isa niyang sinuri ang galaw ng bawat manok, ang estilo ng bawat sabongero. At sa bawat sandali, tila mas lumalalim ang kanyang pag-unawa. Hindi niya namamalayan, lumilipas na ang oras. Maya-maya, naramdaman niya muli ang init ng anting sa kanyang dibdib. Napatingin siya sa isang manok na kakapasok lang sa arena. Isang matikas at mabilis na tandang. Sa unang tingin, tila malakas ito. Ngunit may napansin si Mateo. May bahagyang pagbagal sa kaliwang paa nito. Napakunot ang kanyang noo. Kasunod nito, may pumasok na isa pang manok. Hindi gaanong kahanga-hanga sa paningin, ngunit may matatag na tindig. Sa sandaling iyon, may kung anong nag-udyok kay Mateo. Ito na. Tumayo siya at lumapit sa may pustahan. "Ilalaban ko ang manok ko," sabi niya. Nagulat ang ilan. "Sigurado ka? Ngayon ka pa talaga sasali?" Tumango si Mateo. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ramdam niya na ito ang tamang sandali. Inihanda niya ang kanyang manok at pumasok sa laban. Sa simula, mabilis ang galaw ng kalaban. Ilang beses nitong natamaan ang kanyang manok, dahilan upang mapatras ito. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan. "Ganun pa rin," sabi ng isa. "Talo na naman siya." Ngunit nanatiling kalmado si Mateo. Pinagmasdan niya ang galaw ng kalaban at doon niya nakita ang kahinaan nito. Sa tuwing tatapak ang kaliwang paa ng kalaban, bahagya itong nag-aatubili. Ngayon, bulong ni Mateo. Sa sandaling iyon, kumilos ang kanyang manok. Isang mabilis na pag-atake ang tumama sa kahinaan ng kalaban. Nagkagulo ang arena. Mabilis na bumawi ang kalaban, ngunit tila nahirapan na ito. Ilang sandali pa, tuluyan na itong napabagsak. Tahimik ang paligid.
Pagkatapos ay sumabog ang sigawan. Panalo! Hindi makapaniwala si Mateo. Nakatingin lamang siya sa kanyang manok habang unti-unting pumapasok sa kanyang isipan ang nangyari. Nanalo siya, ngunit hindi dahil sa swerte lamang. Pinili niya ang tamang oras. Nakita niya ang tamang galaw at sinunod niya ito. Dahan-dahan niyang hinawakan ang anting. Ngayon niya lubos na naunawaan ang sinabi ng duwende. Hindi ito basta nagbibigay ng panalo. Ito ay nagbibigay ng liwanag sa tamang landas. Lumapit ang ilang sabonghero sa kanya. Anong nangyari sa'yo? Tanong ng isa. Parang iba ka ngayon. Ngumiti si Mateo, ngunit hindi siya sumagot. Sa kanyang puso, alam niyang ito pa lamang ang simula. Sa araw na iyon, umuwi siya na may dalang panalo, hindi lamang sa pera, kundi sa kanyang sarili. Ngunit hindi niya alam, sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, may mga matang nagmamasid sa kanya. At sa bawat panalo, may kapalit na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Sa kanyang pagbabalik sa kanyang kubo, muling dumaan si Mateo sa punso. Huminto siya sandali at tumingin dito. Tahimik ang paligid. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang pakiramdam, alam niyang hindi siya nag-iisa. At ang biyayang kanyang tinanggap ay unti-unti nang nagbubukas ng isang landas. Hindi lamang ng tagumpay, kundi ng mga pagsubok na magpapabago sa kanyang pagkatao. Mula nang unang manalo si Mateo, nagbago ang takbo ng kanyang mga araw. Ang dating tahimik at halos walang pumapansin sa kanya sa sabungan ay napalitan ng mga tingin ng pagtataka at paghanga. Sa bawat laban na kanyang sinasalihan, tila mas nagiging malinaw ang kanyang kilos. Mas maingat, mas mapanuri, at mas tiyak. Hindi siya agad sumasali sa bawat laban. Pinipili niya ang tamang sandali, ang tamang kalaban, at ang tamang galaw. At sa bawat pagkakataon, halos hindi siya nagkakamali. Unti-unti, dumami ang kanyang panalo. Kasabay nito, dumami rin ang kanyang kinikita. Ang dating kubo na halos hindi masilungan ng malakas na ulan ay unti-unti niyang naayos. Nakabili siya ng mas maayos na pagkain. Hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi pati sa kanyang mga manok. Ang kanyang buhay, na dati punong-puno ng paghihirap, ay nagsimulang luminaw. Ngunit kasabay ng pag-angat ng kanyang kalagayan, ay ang unti-unting pagbabago sa kanyang kalooban. Sa bawat panalo, may kakaibang pakiramdam na sumisibol sa kanyang dibdib. Isang init na hindi lamang galing sa anting, kundi tila nagmumula sa kanyang sariling pagnanais. Paano kung mas lakihan ko ang pustahan? Minsan niyang naisip. Noon, sapat na sa kanya ang maliit na panalo. Ngunit ngayon, tila hindi na iyon sapat. Isang hapon, habang siya ay nasa sabungan, may lumapit sa kanya. Isang lalaking may matalim na tingin at tahimik na kilos. Hindi ito kilala ni Mateo, ngunit halatang isa itong batikang sabonghero. Ikaw si Mateo, hindi ba? Tanong ng lalaki. Tumango si Mateo.
Napapansin kita nitong mga nakaraang araw, dugtong nito. Magaling ka, hindi basta-basta ang galaw mo. Hindi agad sumagot si Mateo. Sanay siya sa mga ganitong papuri, ngunit may kakaiba sa tono ng lalaki. May laban ako, sabi ng lalaki. Mas mataas ang pustahan. Interesado ka ba? Napatingin si Mateo sa arena. Ang laban na tinutukoy ng lalaki ay hindi pangkaraniwan. Malalaki ang pustahan at halatang seryoso ang mga kalahok. Sa loob niya, may dalawang tinig na tila naglalaban. Ang isa ay nagsasabing mag-ingat. Ang isa naman ay nagtutulak sa kanya na subukan. Hinawakan niya ang anting sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang bahagyang init, ngunit hindi ito tulad ng dati. Hindi ito malinaw na gabay. Bagkus, tila mahina at malabo. Napakunot ang noo ni Mateo. Sigurado ka ba? Tanong ng lalaki. Sandaling napatingin si Mateo sa kanyang manok, saka sa arena. Subukan ko, sagot niya. Ngumiti ang lalaki. Inihanda ni Mateo ang kanyang manok. Ngunit habang ginagawa niya ito, napansin niyang may kakaiba sa kanyang pakiramdam. Hindi siya kalmado tulad ng dati. May bahagyang kaba na may halong pananabik. Sa pagsisimula ng laban, agad niyang naramdaman ang hirap. Ang kalaban ay hindi basta-basta. Mabilis, matalas, at tila sanay sa matitinding laban. Ilang beses tinamaan ang kanyang manok. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang mag-ingay. Hindi niya kaya, sabi ng ilan. Pinilit ni Mateo na manatiling kalmado. Sinubukan niyang alalahanin ang mga natutunan niya. Ngunit sa pagkakataong iyon, tila hindi malinaw ang lahat. Ang mga galaw na dati ay nakikita niya ng malinaw ay tila nagiging magulo. Napahigpit ang hawak niya sa anting. Gabay, bulong niya sa sarili. Ngunit walang malinaw na sagot. Sa gitna ng laban, napansin niyang napipilitan siyang gumawa ng padalos-dalos na desisyon. At iyon ang naging pagkakamali niya. Sa isang iglap, natamaan ang kanyang manok ng isang matinding atake. Tumahimik ang paligid. Talunan. Ang salitang iyon ay tumama kay Mateo. Hindi siya agad kumilos. Nakatingin lamang siya sa kanyang manok na unti-unting nawalan ng lakas. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang matanggap niya ang anting, natalo siya. Pagkatapos ng laban, tahimik siyang umalis. Hindi siya nagalit. Hindi rin siya nagreklamo. Ngunit sa kanyang dibdib, may mabigat na pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Habang naglalakad siya pauwi, hinawakan niya ang anting. Bakit? Tanong niya sa sarili. Naalala niya ang sinabi ng duwende. Huwag gamitin sa kasakiman. Napahinto siya sa kanyang paglalakad. Unti-unting pumasok sa kanyang isipan ang katotohanan. Hindi siya nakinig. Hindi niya hinintay ang tamang sandali. Pinili niyang sumugal, hindi dahil tama, kundi dahil gusto niyang manalo ng mas malaki.
doon siya nagkamali. Sa pagdaan niya sa punso, muli siyang huminto. Tahimik ang paligid, ngunit ngayon ay tila mas mabigat ang hangin. "Patawad," mahinang sabi niya. Walang sumagot. Ngunit sa kanyang pakiramdam, tila may nakikinig. Umupo siya sa tabi ng punso at pinagmasdan ang lupa. Ngayon niya lubos na naunawaan ang babala. Ang biyaya ay hindi para sa kasakiman. Ito ay para sa tamang paggamit. Sa gabing iyon, hindi agad nakatulog si Mateo. Pinag-isipan niya ang lahat. Ang kanyang mga panalo, ang kanyang pagkatalo, at ang kanyang mga naging desisyon. At sa wakas, napagtanto niya ang isang bagay. Ang tunay na laban ay hindi sa sabungan, kundi sa sarili niyang puso. Madilim pa ang langit nang magising si Mateo. Hindi siya nakatulog ng maayos. Ang bigat ng kanyang pagkatalo ay tila nakadagan pa rin sa kanyang dibdib. Ngunit higit sa lahat, ang kanyang isipan ay abala sa isang bagay, ang kanyang pagkakamali. Tahimik siyang bumangon at lumabas ng kubo. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay humaplos sa kanyang mukha. Sa di kalayuan, naroon ang punso, payapang nakatayo, tila walang nangyaring kakaiba sa mga nagdaang araw. Dahan-dahan siyang lumapit dito. "Alam kong nagkamali ako," mahinang sabi niya. Walang sumagot. Tanging ang banayad na ihip ng hangin ang kanyang narinig. Ngunit hindi siya umalis. Umupo siya sa tabi ng punso at nanatili roon, tahimik na nag-iisip. Hindi niya hiniling ang pagbabalik ng kanyang panalo. Hindi rin niya hiniling ang mas malaking swerte. Ang nais lamang niya ay maunawaan kung paano siya muling babalik sa tamang landas. Lumipas ang ilang sandali. Pagkatapos, muli niyang naramdaman ang kakaibang presensya. Mula sa ibabaw ng punso, unti-unting lumitaw ang munting anyo ng duwende. Tahimik itong nakatingin kay Mateo, tila sinusuri ang kanyang kalooban. "Bumalik ka," sabi nito. Tumango si Mateo. Hindi para humingi, sagot niya, kundi para umunawa. Sandaling nanahimik ang duwende. "Alam mo na kung saan ka nagkamali," wika nito. "Oo," sagot ni Mateo. "Hindi ako nakinig. Pinairal ko ang kagustuhan kong manalo ng mas malaki." Tumango ang duwende. "Ang anting ay hindi nawalan ng kapangyarihan," paliwanag nito. "Ikaw ang lumayo sa layunin nito." Napayuko si Mateo. "May pagkakataon pa ba akong maitama ang lahat?" tanong niya. Hindi agad sumagot ang duwende. Sa halip, dahan-dahan itong lumapit at tumayo sa harap niya. "Ang bawat tao ay may pagkakataon," sagot nito. "Ngunit hindi ito ibinibigay ng basta-basta. Kailangan mo itong patunayan." "Tatanungin mo ako kung karapat-dapat pa ako?" sabi ni Mateo. "Hindi," sagot ng duwende. "Ang sarili mo ang tatanungin mo." Tahimik na napaisip si Mateo. Sa mga nakaraang araw, ang kanyang mga panalo ay nagbigay sa kanya ng kumpiyansa. Ngunit sa likod nito, unti-unting pumasok ang pagnanasa. Isang pagnanasang hindi niya agad napansin.
Ngayon, malinaw na sa kanya ang lahat. Hindi ko na hahabulin ng mabilis na panalo, mariin niyang sabi. Kung manalo man ako, nais kong ito ay dahil sa tamang desisyon. Tahimik na pinagmasdan siya ng duwende. Kung gayon, wika nito, handa ka nang magsimula muli. Muling lumiwanag ng bahagya ang anting sa dibdib ni Mateo. Sa pagkakataong ito, hindi ito mainit na parang apoy. Bagkus, ito ay banayad, parang gabay na hindi kailangang ipilit. Makinig ka, sabi ng duwende. Hindi sa ingay ng paligid, kundi sa katahimikan ng iyong sarili. Doon mo maririnig ang tunay na gabay. Tumango si Mateo. Maraming salamat, sabi niya. Ngumiti ang duwende. Hindi ito tungkol sa pasasalamat, sagot nito. Ito ay tungkol sa pagpili. Pagkatapos noon, unti-unting naglaho ang duwende at muling naiwan si Mateo sa katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang kanyang pakiramdam. Mas malinaw, mas magaan, at mas matatag. Tumayo siya at bumalik sa kanyang kubo. Inasikaso niya ang kanyang mga manok, sinigurong maayos ang kanilang kalagayan. Hindi siya nagmadali. Hindi rin siya nag-isip agad ng laban. Sa halip, naghintay siya. Lumipas ang ilang araw na hindi siya sumali sa sabong. Sa halip, pinanood lamang niya ang mga laban, pinag-aralan ang galaw ng iba at mas lalong inunawa ang kanyang sarili. Hanggang sa dumating ang araw na naramdaman niya muli ang kakaibang pakiramdam. Tahimik, malinaw, sigurado. Hinawakan niya ang anting. Hindi ito nag-init, ngunit sa kanyang puso, alam niya, ito na ang tamang sandali. Sa muling pagtapak niya sa sabungan, hindi na siya ang dating Mateo na naghahanap ng swerte. Isa na siyang sabongherong marunong maghintay, mag-isip at pumili. At sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, dala niya hindi lamang ang anting, kundi ang aral na kanyang natutunan. Ang pagbabalik sa tamang landas ay hindi madali. Ngunit ito ang tanging daan patungo sa tunay na tagumpay. Mula nang magbalik si Mateo sa sabungan na may panibagong pag-iingat at pag-unawa, muling nagsimulang umayon sa kanya ang takbo ng kapalaran. Ngunit hindi na tulad ng dati ang kanyang mga panalo. Hindi ito sunod-sunod at hindi rin padalos-dalos. Bawat laban ay pinipili niya at bawat galaw ay pinag-iisipan. Sa bawat panalo, nananatili siyang tahimik. Wala nang pagyayabang, wala nang padalos-dalos na pustahan. Ang kanyang pangalan ay muling umangat, ngunit hindi na ito dahil sa kakaibang swerte, kundi dahil sa kanyang kakaibang disiplina. Ngunit sa likod ng kanyang pagbangon, may isang bagay na hindi niya napapansin. May mga matang lihim na nagmamasid sa kanya. Isang hapon, habang siya ay nakaupo sa gilid ng sabungan at pinagmamasdan ang mga laban, may isang lalaking nakatayo sa di kalayuan. Hindi ito basta nanonood. Ang mga mata nito ay nakatutok lamang kay Mateo. Tila sinusuri ang bawat galaw niya. Ang lalaking ito ay kilala sa ibang baryo
bilang si Don Esteban, isang mayamang sabonghero na bihirang matalo, hindi lamang sa galing, kundi dahil sa kanyang malalim na kaalaman sa sabong. Ngunit higit sa lahat, kilala siya sa isang bagay. Hindi siya basta naniniwala sa swerte. Habang pinagmamasdan niya si Mateo, napansin niya ang kakaibang kilos ng binata. Hindi ito umaasa sa lakas lamang ng manok. Hindi rin ito padalos-dalos. May sinusunod itong ritmo na tila hindi pangkaraniwan. May lihim, bulong ni Don Esteban sa sarili. Hindi nagtagal, lumapit siya kay Mateo. "Ikaw ba si Mateo?" tanong niya. Napatingin si Mateo at tumango. "Opo." "Napapansin kita," sabi ni Don Esteban. Hindi katulad ng ibang sabonghero. Hindi agad sumagot si Mateo. Sanay na siya sa mga ganitong pahayag, ngunit may kakaibang bigat ang boses ng matanda. "Natuto lang po akong maghintay," sagot niya. Bahagyang ngumiti si Don Esteban. "Maraming nagsasabi niyan," sagot nito. "Ngunit kakaunti ang tunay na nakakaunawa." Napatingin si Mateo sa kanya. May kung anong kakaiba sa matanda. Parang may alam itong higit sa sinasabi nito. "May laban ako bukas," dugtong ni Don Esteban. "At nais kitang imbitahan." Napakunot ang noo ni Mateo. "Ako po?" tanong niya. "Oo," sagot ng matanda. "Isang laban na hindi para sa karaniwang sabonghero." Sandaling napaisip si Mateo. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, hinawakan niya ang anting sa kanyang dibdib. Sa pagkakataong iyon, wala siyang naramdamang kakaibang init. Ngunit may tahimik na pakiramdam sa kanyang loob. Hindi pagtanggi, ngunit hindi rin agad pagsang-ayon. "Hindi ko po alam kung handa ako," sagot niya sa wakas. Tumango si Don Esteban. "Iyan ang sagot ng isang taong nag-iisip," sabi nito. "Ngunit tandaan mo, may mga laban na hindi mo maaaring takasan." Pagkatapos noon, umalis ang matanda. Iniwan niya si Mateo na puno ng tanong. Kinagabihan, hindi mapakali si Mateo. Ang imbitasyon ay patuloy na umiikot sa kanyang isipan. Hindi ito tulad ng dati. Hindi ito tungkol sa pera. May kung anong mas malalim. Kinabukasan, maaga siyang pumunta sa punso. Umupo siya sa tabi nito at tumingin sa lupa. "Ano ang dapat kong gawin?" tanong niya sa sarili. Tahimik ang paligid. Ngunit maya-maya, naramdaman niya ang presensya. Lumabas ang duwende, tahimik na tumingin sa kanya. "May paparating na pagsubok," sabi nito. "Alam ko," sagot ni Mateo. "Pero hindi ko alam kung dapat ko itong harapin." Hindi lahat ng laban ay tungkol sa panalo, wika ng duwende. May mga laban na sinusukat ang iyong pagkatao. Napayuko si Mateo. "Kung sumali ako," sabi niya, "baka matukso na naman akong magkamali." "Kung hindi ka sasali," sagot ng duwende, "hindi mo malalaman kung nagbago ka na nga." Tahimik na napaisip si Mateo. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanya. Hindi niya maitatanggi.
May bahagi pa rin sa kanya na natatakot. Ngunit may bahagi rin na nais patunayan na kaya niyang magbago. Kung sasali ako, tanong niya, gagabayan mo ba ako? Umiling ang duwende. Hindi ako ang gagabay sa'yo. Sagot nito, ang sarili mo. Sandaling natahimik ang dalawa. Pagkatapos, tumayo si Mateo. Kung ganoon, sabi niya, hahaharapin ko ito. Ngumiti ang duwende. Iyan ang simula, wika nito. Muling naglaho ang munting nilalang at naiwan si Mateo na mag-isa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya naguguluhan. May kaba, oo. Ngunit may kasamang katatagan. Sa araw na iyon, haharapin niya ang isang laban na maaaring magbago sa kanyang landas. At sa pagkakataong ito, hindi lamang ang kanyang manok ang susubok, kundi ang kanyang pagkatao. Dumating ang araw ng laban na tinutukoy ni Don Esteban. Hindi ito ginanap sa karaniwang sabungan ng baryo. Sa halip, ito ay nasa isang lugar na mas tahimik, mas lihim, at mas mahigpit ang pagbabantay. Ang paligid ay puno ng mga taong hindi pamilyar kay Mateo. Mga sabongherong halatang may karanasan at mga tagamasid na tila hindi basta nanonood lamang. Ang bawat isa ay may dalang seryosong anyo na para bang ang laban na magaganap ay higit pa sa karaniwang pustahan. Habang papalapit si Mateo sa gitna ng lugar, ramdam niya ang bigat ng hangin. Hindi ito tulad ng dati niyang nararanasan sa sabungan. May kakaibang tensyon na tila sumisiksik sa kanyang dibdib. Nakita niya si Don Esteban na nakatayo sa tabi ng arena. Dumating ka, sabi nito. Opo, sagot ni Mateo. Tumingin ang matanda sa kanya, tila muling sinusuri ang kanyang kalooban. Handa ka na ba? Tanong nito. Hindi agad sumagot si Mateo. Sa halip, hinawakan niya ang anting sa kanyang dibdib. Sa pagkakataong iyon, wala pa ring malinaw na init. Ngunit may isang tahimik na katiyakan sa kanyang loob. Handa na po, sagot niya. Tumango si Don Esteban. Ang laban na ito, wika nito, ay hindi lamang sinusukat ang lakas ng manok. Sinusukat nito ang kakayahan mong makita ang hindi nakikita ng iba. Napatingin si Mateo sa arena. Dalawang sabonghero na ang naroon. Ang isa ay may dalang malaking tandang na halatang sanay sa laban. Ang isa naman ay tahimik lamang, ngunit may matalim na tingin. Pipili ka ng kalaban, sabi ni Don Esteban. Nagulat si Mateo. Ako po, tanong niya. Oo, sagot ng matanda. Sa pagpili pa lamang, makikita na kung paano ka mag-isip. Tahimik na pinagmasdan ni Mateo ang dalawang manok. Ang una ay malakas, mabilis, at kahanga-hanga sa paningin. Maraming tao ang tila nakatuon dito. Ang ikalawa ay hindi gaanong kapansin-pansin. Ngunit habang tinitigan niya ito, may napansin siya. Isang kakaibang kalmado sa kilos nito. Hinawakan niya ang anting. Sa sandaling iyon, may bahagyang pakiramdam na dumali sa kanya. Hindi ito malinaw na utos,
ngunit sapat upang gabayan siya. "Doon po," sabi niya, sabay turo sa tahimik na manok. Bahagyang ngumiti si Don Esteban. "Magandang pagpili," wika nito. Nagsimula ang laban. Sa umpisa, tila nahirapan ang manok ni Mateo. Ang kalaban ay mabilis at agresibo, agad itong umatake. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Mahihirapan siya. Ngunit nanatiling kalmado si Mateo. Hindi siya nagpadala sa ingay. Sa halip, pinagmasdan niya ang bawat galaw. Unti-unti, napansin niyang ang kalaban ay umaasa sa bilis, ngunit hindi ito tumatagal. Sa bawat sunod-sunod na atake, tila nauubos ang lakas nito. "Hintayin mo," bulong ni Mateo sa kanyang sarili. Sa sandaling iyon, muling naramdaman niya ang anting, banayad, ngunit malinaw. Ito na. Biglang umatake ang kanyang manok. Isang mabilis at eksaktong galaw ang tumama sa kalaban. Nagkagulo ang paligid. Ilang sandali pa, tuluyan nang bumagsak ang kalaban. Tahimik ang arena. Pagkatapos ay unti-unting nagkaroon ng bulungan. Panalo. Hindi agad nagsalita si Mateo. Nakatingin lamang siya sa kanyang manok. Hindi ito naging madali. Ngunit naging tama ang kanyang desisyon. Lumapit si Don Esteban sa kanya. "Hindi ka nagpadala sa panlabas na anyo," sabi nito. Iyan ang unang lihim. Napatingin si Mateo. "May iba pa po bang lihim?" tanong niya. Ngumiti ang matanda. "Marami," sagot nito, "at unti-unti mong matutuklasan." Sa sandaling iyon, may isa pang lalaking lumapit. Hindi ito pamilyar kay Mateo, ngunit ang aura nito ay mabigat. "Siya ba ang sinasabi mo?" tanong ng lalaki kay Don Esteban. Tumango ang matanda. "May potensyal," sagot nito. Tiningnan ng lalaki si Mateo mula ulo hanggang paa. "Kung ganoon," sabi nito, "hindi pa ito ang huli mong laban." Napakunot ang noo ni Mateo. "Ano pong ibig ninyong sabihin?" Ngunit hindi na sumagot ang lalaki. Sa halip, tumalikod ito at umalis. Tahimik na napatingin si Mateo kay Don Esteban. "May mas malaki pang mundo sa sabong," wika ng matanda. "At ngayon, unti-unti ka nang pumapasok dito." Sa kanyang pag-uwi, muling dumaan si Mateo sa punso. Huminto siya at tumingin dito. Hindi na siya nagsalita. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ang kanyang landas ay unti-unti nang nagiging mas malalim. Ang mga laban ay hindi na basta panalo o talo. Ito ay naging pagsubok ng kanyang isip, ng kanyang puso, at ng kanyang pagkatao. At sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, mas lalo niyang nararamdaman na ang lihim ng kanyang kapalaran ay hindi lamang nasa anting, kundi nasa paraan ng kanyang pagpili. Pagkatapos ng laban na iyon, nagbago ang pagtingin ng mga tao kay Mateo. Hindi na siya basta isang sabonghero na minsang sinuwerte. Siya na ngayon ay kinikilala bilang isang taong may kakaibang kakayahan.
Isang taong marunong magbasa ng laban sa paraang hindi kayang gawin ng iba. Ngunit kasabay ng pagkilalang ito ay ang paglapit ng mga taong may ibang hangarin. Sa mga sumunod na araw, hindi na lamang simpleng laban ang iniaalok sa kanya. May mga sabonghero na lumalapit, nag-aanyaya ng mas malalaking pustahan. May ilan na handang makipagkasundo, hati sa panalo kapalit ng pagsali niya sa kanilang laban. May mga pagkakataon na tinatanggihan niya ang mga ito, ngunit hindi lahat. Unti-unti, muling bumabalik ang tukso. Isang gabi, habang siya ay nakaupo sa labas ng kanyang kubo, may dumating na isang lalaking nakasuot ng maayos na damit. Hindi ito mukhang karaniwang sabongero. "Ikaw si Mateo?" tanong nito. "Opo," sagot niya. "Ako si Ramon," sabi ng lalaki. "Narinig ko ang tungkol sa'yo." Tahimik lamang si Mateo. "May alok ako," dugtong ni Ramon. "Isang laban sa bayan sa kabila ng bundok. Hindi ito pangkaraniwan. Malaki ang pusta, sapat para mabago ang buhay mo." Napatingin si Mateo. "Anong kapalit?" tanong niya. Ngumiti si Ramon. "Wala kang dapat ikabahala," sagot nito. "Kailangan lang naming manalo." Napakunot ang noo ni Mateo. "Hindi ba iyon ang ginagawa ng lahat?" tanong niya. "Hindi," sagot ni Ramon. "Sa laban na ito, hindi sapat ang galing. Kailangan ang katiyakan." Tahimik na napaisip si Mateo. Alam niya ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Hindi ito simpleng laban. May halong panlalamang. May halong kasiguraduhan na hindi patas. Hinawakan niya ang anting sa kanyang dibdib. Sa pagkakataong iyon, naramdaman niya ang bahagyang lamig. Hindi ito tulad ng dati. Parang may babala. "Pag-iisipan ko," sagot niya. Tumango si Ramon. "May 2 araw ka," sabi nito. "Huwag mong sayangin ang pagkakataon." Pagkaalis ng lalaki, nanatiling tahimik si Mateo. Ang alok ay malinaw. Kung papayag siya, maaaring tuluyan ng magbago ang kanyang buhay. Hindi na siya maghihirap. Hindi na siya mangangamba sa susunod na laban. Ngunit sa likod nito, may kapalit na hindi niya maipaliwanag. Kinabukasan, pumunta siya sa punso. Umupo siya sa tabi nito at muling nag-isip. "Alam ko ang sasabihin mo," wika niya sa sarili. "Pero gusto kong marinig." Maya-maya, lumitaw ang duwende. "May tukso," sabi nito. "Oo," sagot ni Mateo. "At mahirap itong tanggihan." "Bakit?" tanong ng duwende. "Dahil kaya nitong baguhin ang buhay ko," sagot niya. Tahimik na tumingin ang duwende sa kanya. "Ang tanong," wika nito, "ay kung anong klaseng buhay ang nais mong baguhin." Napayuko si Mateo. Hindi niya agad nasagot. "Kung tatanggapin mo," dugtong ng duwende, "mananalo ka. Ngunit hindi mo matutunan ang dahilan ng iyong panalo." "Kung tatanggihan ko?" tanong ni Mateo. "Maaaring mas mahirap ang landas," sagot nito.
Ngunit ito ang landas na tunay mong pag-aari. Tahimik ang paligid. Sa pagkakataong iyon, malinaw na ang lahat kay Mateo. Hindi ito tungkol sa pera. Hindi ito tungkol sa mabilis na tagumpay. Ito ay tungkol sa kung sino siya bilang tao. Tumayo siya at tumingin sa punso. Alam ko na ang sagot, sabi niya. Kinagabihan, bumalik si Ramon. Ano ang desisyon mo? Tanong nito. Diretsong tumingin si Mateo sa kanya. Hindi ako sasali, sagot niya. Nawala ang ngiti sa mukha ni Ramon. Sigurado ka? Tanong nito. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang tinatanggihan mo. Alam ko, sagot ni Mateo. Pero mas alam ko kung ano ang ayokong maging. Tahimik ang lalaki sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos, tumalikod ito. Magbabago rin ang isip mo, sabi nito bago umalis. Ngunit hindi na nagsalita si Mateo. Nanatili siyang nakatayo, matatag sa kanyang desisyon. Sa unang pagkakataon, hindi siya pinangunahan ng takot o pagnanasa. Pinili niya ang tama. At sa sandaling iyon, muling naramdaman niya ang anting, banayad, ngunit maliwanag. Hindi ito swerte. Ito ay pagpapatunay. Sa kanyang pagpili, mas lalo niyang pinatatag ang kanyang landas. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kanyang pagsubok. Sapagkat ang pagtanggi sa tukso ay simula pa lamang ng mas malalim na hamon. At sa likod ng kanyang desisyon, may mga taong hindi nasiyahan. Mga taong handang gumawa ng paraan upang siya ay subukin muli. Matapos tanggihan ni Mateo ang alok ni Ramon, inakala niyang matatapos na roon ang tukso. Ngunit sa mga sumunod na araw, napansin niyang tila may nagbago sa paligid niya. Ang mga tingin ng ilang sabonghero ay hindi na tulad ng dati. May halong pagdududa, may halong pagtataka, at sa ilan, may bahid ng galit. Hindi niya ito agad pinansin. Ngunit isang hapon, habang siya ay papunta sa sabungan, may naramdaman siyang kakaiba. Ang hangin ay tila mabigat at ang mga ibon sa paligid ay tila umiwas sa kanyang dinaraanan. Pagdating niya sa arena, napansin niyang tahimik ang mga tao. May kung anong hindi niya maipaliwanag. Mateo, tawag ng isang kakilala niya. Mag-iingat ka. Napatingin siya rito. Bakit? Tanong niya. Hindi agad sumagot ang lalaki. Sa halip, lumingon ito sa paligid bago muling tumingin kay Mateo. May mga taong hindi natuwa sa ginawa mo, mahina nitong sabi. Natahimik si Mateo. Hindi niya kailangang itanong kung sino ang tinutukoy nito. Alam niya, hindi nagtagal, nagsimula ang laban. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi siya agad sumali. Pinili niyang manood muna, gaya ng kanyang nakasanayan. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang mga laban, napansin niyang may kakaiba sa takbo ng mga ito. May mga pagkakataong tila may hindi tama, mga galaw na parang sinadya, mga panalong tila inaayos. Napakunot ang noo ni Mateo. Hindi ito patas,
bulong niya sa sarili. Sa sandaling iyon, may lumapit sa kanya. Isang lalaking hindi niya pa nakikita noon. "Handa ka na ba?" tanong nito. "Para saan?" sagot ni Mateo. "Sa laban mo," wika ng lalaki. Nagulat si Mateo. "Hindi pa ako sumasali," sabi niya. Ngumiti ang lalaki. Isang ngiting walang init. "Ngayon, sasali ka," sagot nito. Hindi na nakasagot si Mateo nang tawagin ang kanyang pangalan. Napilitan siyang lumapit sa arena. Sa kanyang pagtingin sa kalaban, agad niyang naramdaman ang kakaiba. Ang manok nito ay tila may ibang lakas, hindi lamang sa pisikal, kundi sa kilos. Hinawakan niya ang anting. Sa pagkakataong iyon, malamig ito. Walang gabay. Walang malinaw na pakiramdam. Naramdaman niya ang kaba. Ngunit wala na siyang magagawa. Nagsimula ang laban. Sa unang sagupaan pa lamang, ramdam na niya ang hirap. Ang kalaban ay tila laging nauuna, laging may tamang galaw. Pinilit niyang mag-isip, magbasa ng kilos. Ngunit tila may humahadlang. Parang may pader na hindi niya makita. "Hindi ito normal," bulong niya. Sa bawat sandali, mas lumalalim ang kanyang pag-aalinlangan. At sa gitna ng laban, napansin niya. Ang mga mata ng ilang tao sa paligid ay nakatutok sa kanya, hindi sa laban. Parang may inaasahan sila. Isang pagkatalo. Napahigpit ang kanyang hawak sa anting. "Hindi ako magpapatalo ng ganito," sabi niya sa sarili. Sa sandaling iyon, ipinikit niya ang kanyang mga mata sandali. Hindi siya nakinig sa ingay. Hindi siya naghahanap ng panlabas na gabay. Sa halip, hinanap niya ang sarili niyang katahimikan. At doon niya muling naramdaman ang banayad na gabay. Hindi mula sa anting, kundi mula sa kanyang loob. Pagmulat niya ng mata, mas malinaw na ang kanyang paningin. Napansin niya ang isang maliit na pagkakamali ng kalaban. Isang saglit na pag-atras na hindi agad napapansin. Ngayon, bulong niya. Sa isang iglap, kumilos ang kanyang manok. Isang eksaktong galaw. Isang pagkakataon. Isang pagbabago. Nagulat ang mga tao sa paligid. Hindi nila inaasahan iyon. Ilang sandali pa, bumagsak ang kalaban. Tahimik ang arena. Pagkatapos ay unti-unting nagkaroon ng bulungan. Paano niya nagawa iyon? Hindi sumagot si Mateo. Tahimik lamang siyang tumingin sa kanyang manok. Nanalo siya. Ngunit hindi dahil sa anting. Nanalo siya dahil sa sarili niyang pag-unawa. Habang siya ay paalis, napansin niyang may isang taong nakatayo sa di kalayuan. Si Ramon. Nakatitig ito sa kanya, may halong galit at pagtataka. Ngunit hindi na ito lumapit. Sa halip, tumalikod ito at naglakad palayo. Tahimik na nagpatuloy si Mateo sa kanyang pag-uwi. Sa kanyang pagdaan sa punso, muli siyang huminto. "Ngayon ko naintindihan," sabi niya. "Hindi lumabas ang duwende.
Ngunit hindi na niya ito kailangan. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, ang kanyang lakas ay hindi nanggaling sa isang bagay na hawak niya, kundi sa kanyang sarili. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Ang mga aninong gumagalaw sa likod ng sabungan ay hindi basta mawawala. At ang laban na kanyang kinaharap ay maaaring simula pa lamang ng isang mas malaking pagsubok. Matapos ang laban na iyon, tuluyan nang nagbago ang lahat para kay Mateo. Hindi na lamang siya kinikilala bilang isang mahusay na sabonghero. Siya na ngayon ay tinitingnan bilang isang taong may kakaibang lakas na hindi madaling ipaliwanag. Ngunit kasabay ng pag-angat ng kanyang pangalan ay ang paglalim ng panganib sa kanyang paligid. Hindi na lihim na may mga taong nais siyang pabagsakin. Isang gabi, habang siya ay nasa loob ng kanyang kubo, may narinig siyang mahinang katok sa pinto. Dahan-dahan siyang lumapit at binuksan ito. Sa kanyang harapan ay si Don Esteban. "Sumama ka sa akin," sabi ng matanda. Walang pag-aalinlangan, sumunod si Mateo. Tahimik silang naglakad hanggang makarating sa isang lugar na hindi niya pa napupuntahan. Isang lumang sabungan na tila matagal nang hindi ginagamit. Ang paligid ay madilim at ang hangin ay may dalang kakaibang bigat. "Dito," wika ni Don Esteban, "magaganap ang pinakamahalagang laban mo." Napatingin si Mateo sa arena. Walang ibang tao, maliban sa isang pamilyar na anyo. Si Ramon. Nakatayo ito sa gitna, tahimik na nakatingin sa kanya. "Alam kong darating ka," sabi ni Ramon. "Bakit mo ginagawa ito?" tanong ni Mateo. Ngumiti si Ramon, ngunit walang saya ang kanyang mukha. "Dahil tinanggihan mo ang pagkakataon," sagot nito. "At dahil ipinakita mong hindi ka kayang kontrolin." Napakunot ang noo ni Mateo. "Hindi ko kailangan ng ganoong panalo," sabi niya. "Ngunit kailangan kita matalo," sagot ni Ramon, "para maibalik ang kaayusan." Tahimik ang paligid. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Mateo. "May mga laban na hindi dapat nababago," paliwanag ni Ramon. "May mga taong nakikinabang sa ganitong sistema. At ikaw ang sumisira rito." Napatingin si Mateo kay Don Esteban. "Bakit ninyo ako dinala dito?" tanong niya. "Dahil ito ang huli mong pagsubok," sagot ng matanda. "Hindi ka maaaring tumakbo sa laban na ito." Huminga ng malalim si Mateo. Sa pagkakataong ito, malinaw na sa kanya, hindi ito simpleng laban. Ito ay laban para sa kanyang paninindigan. "Kung ganoon," sabi niya, "tatapusin natin ito." Nagsimula ang laban. Ang manok ni Ramon ay iba sa lahat ng kanyang nakalaban. Mabilis, matatag, at tila walang kahinaan. Sa unang sagupaan pa lamang, naramdaman na ni Mateo ang bigat ng laban. Hinawakan niya ang anting. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ito hinanap. Sa halip, binitiwan niya ito. Hinayaan niyang bumaba ang kanyang kamay.
at tumingin siya sa laban. Hindi bilang isang taong umaasa sa gabay, kundi bilang isang taong handang harapin ang lahat. Sa bawat galaw, pinili niyang magtiwala sa kanyang sarili. Hindi siya nagmadali. Hindi siya natakot. At unti-unti, nakita niya ang isang bagay na hindi niya napansin noon. Hindi perpekto ang kalaban. May sandaling ito ay nagiging padalos-dalos. May sandaling ito ay nagiging kampante. At doon niya nakita ang pagkakataon. Ngayon, bulong niya. Sa isang iglap, kumilos ang kanyang manok. Isang galaw na hindi bunga ng swerte, kundi bunga ng kanyang buong pag-unawa. Tumama. At sa pagkakataong iyon, bumagsak ang kalaban. Tahimik ang paligid. Si Ramon ay hindi agad kumilos. Nakatayo lamang ito, tila hindi makapaniwala. Tapos na, sabi ni Mateo. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ni Ramon. Hindi galit, kundi pagkatalo. Hindi ko inaasahan, mahinang sabi nito. Lumapit si Don Esteban. Ngayon mo nakita, wika nito, na ang tunay na lakas ay hindi nakukuha sa kontrol. Tahimik na tumingin si Ramon kay Mateo. Nanalo ka, sabi nito, ngunit hindi lang sa laban na ito. Hindi na sumagot si Mateo. Hindi na niya kailangan. Sa gabing iyon, umalis siya sa lugar na iyon na may dalang bagong katahimikan. Sa kanyang pagdaan sa punso, muli siyang huminto. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nagsalita. Hindi rin lumabas ang duwende. At hindi na niya ito hinintay. Dahil alam na niya, ang lahat ng kailangan niya ay nasa kanya na. At ang anting na minsang naging gabay niya ay isa na lamang paalala na ang tunay na kapalaran ay hindi ibinibigay. Ito ay pinipili. Lumipas ang mga araw matapos ang huling laban at unti-unting bumalik sa katahimikan ng baryo. Ang mga bulungan tungkol kay Mateo ay hindi na kasing ingay ng dati, ngunit mas malalim ang pagtingin ng mga tao sa kanya. Hindi na siya basta sabonghero. Isa na siyang halimbawa. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili ni Mateo na mamuhay ng payak. Hindi niya hinabol ang mas malalaking laban ni ang mas matataas na pustahan. Bumalik siya sa kanyang dating gawain, pag-aalaga ng kanyang mga manok, paglinis ng kanyang munting tahanan, at paminsan-minsang pagsali sa sabong, hindi para sa yaman, kundi para sa disiplina. Ang anting ay nanatili sa kanyang leeg, ngunit hindi na niya ito hinahanap. Hindi na niya ito kinakausap. Hindi na niya ito inaasahan. Ito ay naging bahagi na lamang ng kanyang alaala. Isang paalala ng landas na kanyang dinaanan. Isang umaga, habang ang araw ay bagong sumisikat at ang hangin ay sariwa, muling napadpad si Mateo sa punso. Tahimik siyang lumapit at tumayo sa harap nito. Iba na ang anyo nito ngayon. Mas maayos, mas matatag, at tila mas buhay kaysa dati. Dahan-dahan siyang umupo sa tabi nito. Marami na ang nagbago.
Mahinang sabi niya. Hindi niya inaasahang may sasagot. Ngunit maya-maya, muling lumitaw ang munting anyo ng duwende. Tahimik itong nakatingin sa kanya. At ikaw, sabi nito, nagbago ka rin. Ngumiti si Mateo. Oo, sagot niya. At sa tingin ko, sapat na iyon. Tumango ang duwende. Hindi lahat ng tumatanggap ng biyaya ay natutong gamitin ito ng tama. Wika nito. Ngunit ikaw, pinili mong matuto. Napatingin si Mateo sa punso. Sa simula, sabi niya, akala ko ang swerte ang magliligtas sa akin. Ngunit ngayon, tanong ng duwende. Ngayon, sagot ni Mateo, alam ko nang ang swerte ay gabay lamang. Ang tunay na lakas ay nasa pagpili. Ngumiti ang duwende. Kung ganoon, wika nito, natupad mo na ang layunin ng biyayang ibinigay sa iyo. Napatingin si Mateo. Ano ang ibig mong sabihin? Tahimik na itinaas ng duwende ang kamay nito. Sa sandaling iyon, bahagyang umilaw ang anting sa dibdib ni Mateo. Ngunit hindi ito tulad ng dati. Unti-unti, nawala ang liwanag nito. Hanggang sa tuluyan itong naging payak na bagay. Wala nang kakaibang init. Wala nang kakaibang pakiramdam. Napahawak si Mateo rito. Naalis na ba ang kapangyarihan nito? Tanong niya. Hindi na ito kailangan, sagot ng duwende. Ang dapat mong matutunan ay natutunan mo na. Tahimik na napangiti si Mateo. Hindi siya nalungkot. Hindi siya nanghinayang. Sa halip, nakaramdam siya ng kakaibang kapayapaan. Salamat, sabi niya. Umiling ang duwende. Hindi ito pagtatapos, sagot nito. Ito ay pagpapatuloy. Napatingin si Mateo. Marami pang dadaan sa landas na dinaanan mo, duktong ng duwende. At balang araw, maaaring ikaw naman ang maging gabay. Tahimik na tumango si Mateo. Sa sandaling iyon, unti-unting naglaho ang duwende hanggang sa tuluyan itong nawala. Ngunit hindi tulad ng dati, walang iniwang tanong ang pagkawala nito. Sa halip, may iniwang katiyakan. Tumayo si Mateo at muling tumingin sa punso. Hindi na ito misteryo. Ito ay naging bahagi na ng kanyang kwento. Sa kanyang paglalakad pabalik sa baryo, dama niya ang kakaibang gaan ng kanyang hakbang. Hindi dahil sa panalo, hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa pag-unawa. Sa mga sumunod na taon, patuloy siyang namuhay ng payak ngunit marangal. Ang kanyang pangalan ay hindi na lamang kilala sa sabungan, kundi sa kanyang pagiging makatarungan at matapat. May mga kabataang lumalapit sa kanya, humihingi ng payo. At sa bawat pagkakataon, iisa ang kanyang sinasabi. Hindi ang swerte ang hinahanap, kundi ang tamang pagpili. At sa tuwing daraan siya sa punso, sandali siyang humihinto. Hindi upang humingi, kundi upang magpasalamat. Dahil sa isang simpleng kabutihan.
Isang mundong hindi niya inaasahan ang nagbukas sa kanya. At sa mundong iyon, natagpuan niya hindi lamang ang tagumpay, kundi ang tunay na kahulugan ng kanyang pagkatao. Wakas.